mga kababayan, ito yung sunod. Ha? Mga kababayan, ganito yan. Si Bato. Anong nangyari kay Bato Kent? Ito na, mga kababayan. Naalala ninyo, mga kababayan, si Bato po ay nagpasa ng petisyon para ilabas ni Boying ang warrant of arrest laban sa kanya kung totoo ba. Binasura po ito ng Supreme Court. Ngayon, mga kababayan, nagpasa na naman ng petisyon si Bato sa Office of the Solicitor General na ilabas ni Boying ang katotohanan na may warrant siya. Binasura na naman ng OSG or Office of the Solicitor General. Bakit, mga kababayan? Pakinggan ninyo yung balita. Matatawa kayo, mga kababayan. Ito po yan, binasura na naman. Pakinggan nyo, GMA News yan. Senado si De La Rosa. Kinontra ng Office of the Solicitor General ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order mula sa Supreme Court para pigilin ang sinasabing arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Sa komento nito sa korte, sinabi ng OSG na hindi raw nakapagpakita si De La Rosa ng aktual na kaso o kontrobersya at hindi rin umano nito natukoy ang anumang legal question na maaaring aksyonan ng korte. Hypothetical lamang daw ang issue at inuunahan lamang daw nito ang gobyerno para hindi siya maaresto. Simula nang lumabas ang ugong na may ICC arrest warrant laban sa senador, hindi na dumalo sa mga sesyon ng Senado si De La Rosa. Diba? Kita nyo, mga kababayan, mismo ang Office of the Solicitor General, hypothetical ang declared sa pagpetisyon ni Bato para ilabas kung totoo bang may warrant siya. Kasi bakit? Hypothetical daw ito. Ibig sabihin nun, mga kababayan, pinangunahan ni Bato na kumbaga biktima siya para hindi siya arestuhin. Mga kababayan, walang pinagkaiba ang utak ni Aimee at utak ni Bato. Bakit? Si Aimee naman, mga kababayan, noong si Boying ay nag-apply bilang ombudsman, pinangunahan na agad ni Aimee. Nakakatakot po pag si Boying ang maging ombudsman. Bakit po, mga kababayan? Kasi nga, planado po nila yan. May plan A, plan B, plan C. Hindi po, mga kababayan, hindi po na tupad ang kanilang plan A, ang kanilang plan B, ang plan C ay ipapakulong si Sara bago mag-2027. Mga kababayan, totoo, di ba? Pinangunahan na nila. Ganyan po ang sakit ng mga DDS. Hindi pa nangyari na uuna na sila. Kaya, mga kababayan, binasura ng Office of the Solicitor General ang petisyon ni Bato. Bakit? Kasi wala namang sapat na basihan na bakit siya magpetisyon, wala naman siyang nakikita. Ngayon, mga kababayan, bakit kakalkalin ng Office of the Solicitor General ang reklamo ni Bato? Anong pinagbabasihan niya? Kasi pwede ka naman magreklamo, mga kababayan, na may warrant ka kung meron na talaga. Katulad yan. Kasi ngayon, mga kababayan, ganito ang teknikan Kapag ka ikaw, meron kang pinahiya, ang magkaso sa'yo, iba na ang kasuhan kasi ngayon, mga kababayan. Halimbawa, ganito. Meron kang inaway. Halimbawa, si Sir Kenry, inaway ko. Ang gagawin ni Sir Kenry, uuwi siya ng probinsya niya, doon siya magpa-file ng kaso. Ngayon, sinong kakasuhan? Ako. Hindi niya ngayon yan ipaalam sa akin na may kaso para, in the end of the day, diretso na lang akong damputin. Kaya si Bato, mga kababayan, tamang hinala. Akala niya siguro kapag nag-file siya sa OSG or sa Office of the Solicitor General, ay papakinggan siya. Anong sapat na basihan ng Office of the Solicitor General para si Bato pakinggan, wala namang totoong warrant. Kasi nga, wala namang power ang Office of the Solicitor General na tanungin ang ICC. Kasi bakit? Ang ICC ay International Criminal Court. Tayo po ay local court lang po tayo. Pilipinas tayo Sigurista siya, mga kababayan. Tama, Sir Kenry. So, ang ginawa ni Bato ngayon, nag-iingay siya. Pinapaingay niya. Bakit? Para kapag may warrant na, hindi na siya arestuhin. Tingnan nyo, sunod nito sa ombudsman na naman yan mag-file. Tapos nasa Supreme Court, binasura.
Sa Office of the Solicitor General, binasura. Sunod ang gagawin yan sa Supreme Court. Tapos sunod, magrarally yan. Magpapaano yan, magbubuo ng ano yan, gagastusan niya yan. Halimbawa, ibabalik niya yung maisog rally. Doon yan magngangak-ngak. Para ang simpatya ng taong bayan, doon sa kanya. 'Di ba? Doon yan mga kababayan. Ganon ang gagawin ni Bato. Dradramahan niya ang mga bobong DDS. Di ba? Anong sabi ni Digong noon? Wala yan. Hindi ako, alam niyo sa totoo lang, hindi ako maaresto yan. Alam niyo, pag ako inaresto, pagsasampalin ko yan, aapakan, sipa-sipain ko pa yan. Di ba? Ganyan ang ginawa. Alam niyo, ito, totoo yan. Gaganon si Digong, di ba, doon sa Hong Kong? Totoo yan. Hindi ito biro. Meron daw akong warrant. Sabi nila, sabi ganun. Alam ninyo, pag ako doon nakulong, tapos matay, mag-ambag-ambag na lang kayo tag $5. Pagawa kayong rebulto. Kung si Rizal, ang rebulto niya may hawak libro, ako nakaganon. Kita ninyo? Dinaan sa joke para ang mga DDS maawa sa kanya. Kaya tignan ninyo yung mga DDS dun sa Dahig, sa harapan ng ICC Detention Center. Nagsisigaw-sigaw doon, naawa kay Digong. Meron pang ang isa doon na DDS na ang sabi, anong ginawa ng human rights? Alam ko naman na dito sa Holland, nandito ang human rights. Pero anong ginawa nila? Bungol ba sila? Bulag ba sila? 80 anyos na yan, hindi pa nila pinalaya. Baka nakalimutan ninyo kung paano ni Digong babuyin ang EU. Paano ni Digong bastusin ang human rights? Biruin ninyo, human rights sa Pilipinas, pupundahan mo 1,000. Diba? Ganon ang ginawa nila mga kababayan, katulad kay Sara. Anong laging ginagawa ni Sara? Kawawa po si Presidente doon. Payat na siya. Alam nyo, yung isang braso ko, 2 braso na niya. Para pag narinig ng mga DDS na supporter nilang bulag, pipe, bingi, na kahit naririnig na tikikita, nagbubulag-bulaga, nagbibingi-bingihan, kawawa si Tatay Digong. Presidente yan noon Ang galing-galing yan. Noong pandemic, ang laki ng naitulong niya. Yung mga tao, walang trabaho, pero nakatanggap ng 8,000 sa DSWD. Putang ina nyo, pera ng Pilipinas yun, inutang niya hanggang ngayon, binayaran ni BBM. Tapos sisigaw ng DDS, malaking tulong ni Tatay Digong noon. Grabe yun. Noong 2019, wala kaming pasok. Dineclare ni Tatay Digong, huwag mo na magbayad ng rent kasi walang trabaho ang mga tao. Binigyan kami ng 8,000 sa DSWD, pumila kami, naka-face mask. Libreng face mask, libreng PPE, face shield. Hindi nyo alam kung magkano yung face mask na sinuot ninyo na isang suot lang putol na? Hindi nyo alam magkano yung face shield na may shades dyan, tapos may plastic sa unahan. Alamin ninyo ang presyo sa Palmali kung paano binudol ni Digong. Putang ina nyo mga DDS. Grabe si Tatay Digong. Tayo lang sa Pilipinas ang gumamit ng face shield at face mask. Bakit ibang mundo wala namang ganon? Kasi pinagkakitaan nila ang face mask at face shield. Tapos tuwang-tuwa ang mga DDS. Kasi malaking tulong ni Digong. Hindi nyo alam, pinipirahan ni Digong ang Pilipinas dahil sa face shield at face mask na yung putang inang kamahal-mahal. Nakita ninyo? Huwag kayo lumapit sa akin mga DDS pag tutusukin ko bulpin mata ninyo. Putang ina ninyo? Naaawa kay Digong? Kawawa si Tatay Digong. Alam nyo ba kung magkano yung vaccine? Pina-injikan tayo para walang virus. Putang ina yung in-injik sa atin. Kung totoo yun, edi sana namanhid na yung balikat mo. Putang ina, walang ipik tubig yun. Kasi pinipirahan kay galing China yun. Mga putang ina yung mga DDS. Ito, pakita ko sa inyo.
De La Ito Rosa. ganito tayo, nang nagbabantay sa Pangulo dahil ganito tayo nilinlang ni Digong nung 2019 pandemic. Eto, mga kababayan, Trillanes, sa PPA face mask, sa Parmali. Makita nyo naman yan mga kababayan. Tignan niyo kung paano tayo nilinlang. Binabanggit din po ni Senator Go, no, para po makapag-react kayo, na meron daw pong nagpopondo sa inyo na hindi... This is my face. Kaya sinasabi ko, Ako, sa nakikita ko rito, the alternative to this administration right now is Sara Duterte. So, talagang nightmare scenario yun. So, we need to help President Marcos succeed. guys, yung face Sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyayaring ito ay isang politika at handa. Senator, your own reports. kung hindi na At ang sinasabi ko lang, your worst, dahil hahabulin ko to si... Wait lang mga kababayan. And then ito, nung pumasok yung Duterte, sila talaga yung nagsimula niyan. I remember yung unang fake news. Wait lang mga kababayan. Parmali. Trillanes Parmali. Nang malaman ninyo kung magkano ang presyo. Nung pumasok yung Duterte, Naalala niyo pa ba, nung lahat tayo nagdurusa ng pandemic? Meanwhile, yung mga paboritong kontraktor ni Duterte na kumita, nakabili pa ng mansion sa Dubai. Diyan, mismo, sa property na yan. Here's the tea. Kita nyo? Ano yan Rappler yan. Matagal nang magkakilala sina Duterte at Michael Yang. Ah. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina ni Yang. At noong 2017, si Yang naman ang pumunta sa Davao. Ipinakilala pa nga niya kay Duterte yung ilang pang mga kaibigan niyang Chinese businessman. Ayan. So these people that you see, sila yung nagtayo ng Farmally 2 years later, or Ayan. 2019. Ah. And as you can remember, Mga kababayan, ito ang totoong kwento sa Parmali. Binigyan tayo di umano ng gobyerno libreng face mask, libreng face shield, libreng PPE. Ang tanong, magkano ba ang face mask, face shield at PPE? Pakinggan ninyo. noong tinamaan na tayo ng pandemic noong 2020, itong Farmally, kahit wala pang 1 milyon yung kapital, 8 billion pesos agad yung kontrata mula sa PSDBM. Okay, Care tama. of another Davao guy, yung dating tao ni Senator Bongo, si Lloyd Christopher Lau. Ang may kontrol ng pera ng Farmally, si Lin Weixiong alias Alan Lim. Ayan. Ginamit niya nga raw na dummy yung Farmally. Sabi ng ombudsman, noong 2021, nung sinusubukan na natin bumangon sa COVID-19, hindi lang bangon, kundi lipad ang ginawa ni Yang at Lin. Pumunta sila sa Dubai. And in just 2 months, in May and June 2021, nakabili si Lin ng 2 property worth 1 billion pesos. Ang isa sa mga villa na yon, naging co-owner si Yang. Nabenta rin nila agad at kumita pa nga sila ng 370 million pesos. Alam nyo, wala namang mali sa pagbili ng property. Kung mayaman ka, go, gastusin mo yung pera mo. Tama. Ang tanong lang naman, paano ba nila kinita ang perang to? Ayan na. Imagine, napakaliit yung kapital, tapos 1 taon lang, may 8 billion ka na. Substandard nga doon yung ilang sinupply nilang face mask at face shield. Ayan na. Tsaka parang hindi natatapos yung issue sa kanilang dalawa. Kasi nung may inismuggle na siya sa Pampanga last year, parang may bakas pa rin daw sila. Dahil interlocking yung directors ng mga kumpanya. Ayan Yung na. Golden Sun 999 Realty Development. Ang nangyari po nun, si Rose Nono Lim, si Edith Taiyang, Jack Yang, at yung Edith Taiyang naman po, Jack Yan, nakakonect po yan sa Empire 999 kung saan po nakita yung 3.6 billion pesos na shabu sa Mexico. We Pampanga. tried to get the side of Lin and Yang through their lawyers. Pero kung ang House Quadcom nga hindi nila sinasagot kami pa kaya, hindi nga namin sila kayang mapakontempt, di ba? And as usual,
nakaalis na yun sa bansa. And mind you, this network of Yang and Lin is just one corner of a big universe of shady networks na foreigners daw ang nagpapatakbo. Well, it's more fun in the Philippines na naman, di ba? Pero ikaw, Kita mo? Kaya nga nilockdown nila ng halos 2 taon kasi pinagkakitaan ni Digong, ni Michael Yang ang Parmali. Diba? Bakit? Si Michael Yang merong 1 billion worth of kagamitan sa pandemic. Ibibenta niya kay Digong ng 8 billion yan. 2 billion kay Digong. 6 billion sa kanya. Balik puhunan. Kita na niyo. Ang halaga ng face mask instead of 100 pesos lang isang box, nagiging 2,000 pesos na ang isa. Tapos ipamigay nila yan sa barangay kasi bayad ng government. Pero lahat ng kikitain ni Michael Yang, may kickback si Digong doon. Yan ang tinatawag nating Parmali Scandal. Diba? Ito shortcut. Sa 1 billion na halaga na equipment ni Michael Yang, puro yun substandard, puro peke. Ibenta niya kay Digong ng 8 billion. 1 billion lang halaga, ibebenta niya ng 8 billion. Ngayon, yung 6 billion, balik sa kanya, yung 2 billion kay Digong. Alam niyo na. So, instead of 5 billion lang kay Michael Yang, balik puhunan. Nakapera pa si Digong sa pera ng gobyerno. Pinirma na ni Digong eh. Hindi lang tayo na biktima ng war on drugs, na biktima din tayo sa Parmali. Alam nyo na, ganun po ka magnanakaw si Digong. Nung COVID, kumita siya ng bilyon-bilyon sa pagitan ng kickback. Kasi siya ang presidente. Ngayon, siya ang presidente, siya ang magdesisyon. Meron tayong orderin ng mga PPE, face mask, face shield, halagang 8 billion. Pero ang totoong presyo nun, 1 billion lang. So, ang sabihin ni Michael Yang, eto, Mr. President. Eto, 1 billion, ito. Ito, usap tayo. Ito, 1 billion halaga, ito mga equipment. Gamit ito para taboy-taboy, ito mikrobyo. Ito, face mask, face shield, PPE. Ito po ay halaga ito 1 billion lang. Pero bayad ka sa akin 8 billion. Sulat mo, cheque 8 billion. Pero balik mo sa akin 6 billion, sa'yo na 2 billion. Kickback 'yon. Di ba? Sunod ito, Mr. President, yung inject dyan para antivirus, ang halaga nun 120 lang dapat. Bilhin mo 2,000. Ito, 10 billion ito. Instead of, ang puhunan nito, Mr. President, 2 billion lang. Pero bili mo dito 10 billion. Balik mo sa akin yan, ang 7 billion, sa'yo na ang 2 billion. Kita mo? Magkano kinita ni Michael Yang? Kaya nakabili ng bahay sa Dubai. Magkano ang bahay dun sa Farm of Jeremiah? Diba? Kaya nga ang sabi ni Gordon, 11 billion ang nabulsa ni Digong. Alam nyo na.